Amen. Blessed day, blessed afternoon to everyone. Hallelujah. Na-miss ko ang JCKC Abu Dhabi. Amen. Salamat at naka-schedule ako dito. Amen. So, for our, ako nga pala si Sister Lizelle, sa mga hindi nakakilala, taga Dubai. JCKC Dubai chapter 5. Amen. So, salamat sa Panginoon for our topic. So, our title today, Hope After Judgment. Amen. God's comfort to His people. So, that is our text. Amen. So, alam ko yung iba nagsusulat. Amen. So, sino pong nagbabasa ng buong book ng Isaiah? Amen, no? Hallelujah. So, there is a transition po nangyayari sa book ng Isaiah. So, from chapter 1 to 39, amen, this chapter, amen, in Isaiah, there is full of judgment, no? Full of judgment, no? Mga warning, mga rebuke, di ba? Si Prophet Isaiah nagre-rebuke sa atin. Amen, nire-rebuke during the old times. But here in chapter 40, amen, the message of God changed from judgment to hope. Kaya, hope after judgment. Amen? So there is hope after judgment. From punishment to restoration. Amen. So, sinong gustong ma-restore yung buhay dito? Amen. Amen. So, i-dig natin, kailangan natin ng disiplina. Amen. So, in this passage, in Isaiah 40, His discipline has purpose. Amen. May purpose po ang disiplina ng ating Panginoon. Kasi, gusto ng Panginoon ang ating puso, ang ating buhay, ma-restore tayo. So, ano po nangyari noon? So, recap po tayo para maintindihan natin bakit, no? In chapter 1 to 39, konti lang, no? Sa panahong iyon, amen, puro babala ang Panginoon sa atin. Puro babala ng Diyos ang laman ng amen, ng chapter na yan, chapter 1 to 39. So ito yung panahon ng paghuhukom sa kasalanan during this time, kasalanan ng mga Israelita, kasalanan ng mga Juda at pati yung ibang bansa. Amen. Bakit? Amen. Dahil paulit-ulit na sinusuway ang ating Diyos, no? Sinasamba nila ang Diyos-Diyusan, no? Hindi nila sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Ganyan katigas ng ulo ng mga Israelita noon. Kaya laging paulit-ulit na nagre-rebuke, laging nagwa-warning ang Panginoon sa panahon na yan, no? Kaya pinapabayaan sila, di ba? Inaapi sila, pinapahirapan sila. Kasi mayabang at matigas ang puso ng mga Israelita noon. Kagaya din natin noon, mayabang tayo, matigas ang ating puso nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Ganyan ang ugali natin, no? Kagaya ng, di ba, nakita natin kung paano sila umaasa ang mga Israelita noon. No, they are there in wilderness for 40 years. Gusto na nilang bumalik doon sa Egypt. No, gusto nilang umaasa sila sa ibang bansa kaysa umaasa sa Diyos. Amen. Hindi nila pinapansin ang mga propeta noon. Kaya ganun katigas ang kanilang puso. Ganun kayabang sila. Sinong nag-aral dito ng discipleship training? Amen. Malalaman natin
kung mag-aaral kayo ng discipleship training, talagang maintindihan nyo how the people before, their struggle, they are being captive. Ganon din sa atin. Bakit? Nahihirapan tayo. We're being captive also sa buhay natin, na paulit-ulit na lang ginagawa din natin. Kaya, sa panahon nila, nagpapadala ng hatol ang ating Panginoon. Nandyan yung giyera, no? Walang katapusang giyera, no? Nabibihag sila dahil kulang ang kanilang pang-iisip, dahil umaasa sila sa mga taga-ibang bansa, umaasa sila sa mga Egyptian. Sa panahon na yon, no? Ang kanilang pagkawasak, wasak na wasak sila. They are so desperate. Amen? Wasak na wasak ang panahon ng Jerusalem noon. Amen? Pero bakit nabago? Bakit nabago ang tono ng Panginoon ng chapter 40? Kung nababasa nyo, kung nagbabasa kayo sa Bible, dahil sa pagdating ng Isaiah 40, may bagong kabanata. May bagong kwento ang Panginoon sa atin. So ito yung panahon ng pag-asa. Hallelujah. Bakit? Kasi nagwakas na ang panahon ng kaparusahan. Sinabi ng Isaiah 42, verse 2, nabayad na ang kasalanan nila at tapos na ang hirap nila. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her heart service has been completed, that her sin has been paid for. Bayad na ang kanilang kasalanan. Amen. So ang Diyos, makikita natin kahit pa paulit-ulit nagkasala tayo, no, ganun ang Panginoon, mahabagin pa rin siya sa atin at tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Nais ng Diyos na aliwin tayo ng kanyang bayan. Sabi niya, comfort, comfort my people, says your God. Ano daw? Comfort, comfort my people. Yung sinabi ng verse 1. Bagamat pinaparusahan man tayo, no, kung ihambing natin sa panahon natin ngayon, oo, totoo, pinaparusahan tayo dahil sa ating kasalanan. Nandyan yung paghihirap, nandyan yung bitterness, nandyan yung hindi ka makamove on, nandyan yung mga sa panahon na wala pa ang Diyos sa buhay natin, pasaway tayo, wala tayong pakialam. Ganyan ang ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, comfort, comfort my people. So, napakaseryoso ang Panginoon sa atin ito. Amen? Pinaparusahan man nila ang mga Israelita noon, pinaparusahan ng Panginoon, pero hindi niya tinalikuran. Amen? Ganun din siya sa atin. Nakaranas tayo ng parusa, pero kung ituon natin ang ating puso, ating isipan at sumunod sa Kanya, hindi tayo pababayaan, hindi tayo kaya niyang talikuran. Amen. Dahil ito yung panahon, no? in chapter 40, ito yung panahon na parating na ang Messiah. Sabi dito, simula sa Isaiah 40, unti-unting ipinapahayag ang tungkol sa isang Diyos na tagapagligtas. So isang tinig sa ilang, sabi ng verse 3, na humahanda ng daraanan ng Panginoon. Ito ay isang propesya tungkol kay John the Baptist at kay Jesus. No? Sabi nga dito, for his anger, next mo nga. Next. Nandyan ba? Psalm 30, verse 5. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing come in the morning. Psalm 30, verse 5. So mga kapatid, ang verse na ito ay talagang God reminds us that how powerful that truth, no? Powerful truth. Amen. Temporary lang ang galit ng Diyos sa atin.
No? Ganon din ang mga Israelita noon. Temporary lang ang kanilang galit, ang galit ng Diyos. Pero ang kanyang pabor, ang kanyang favor is lifetime, habang buhay. Yes, we go through seasons of pain, hardship, even discipline. Minsan parang madilim ang gabi ng ating buhay, pero puno ng luha, no? Sino bang madilim ang gabi? Puno ng luha, puno ng pagsubok, puno ng lungkot. No, ito yung sinasabi ng Psalm 30, no? Na, pero hindi doon nagtatapos ang kwento natin. Hindi doon nagtatapos ang kwento ng mga Israelita. Sabi nga, weeping may stay for the night, but rejoicing when comes in the morning. Amen? So, English yun, ha? So, ibig sabihin talagang may pag-asa tayo. May pag-asa. Sorry po. So, may pag-asa at may pag-asa tayo. Thank you. May darating na breakthrough sa atin. Amen. Gusto niyo ba ng breakthrough? Amen. So, how you can get this breakthrough? And paano ba natin makukuha yung breakthrough natin? No? Darating ang kasagutan. Darating ang ating answered prayers. So, amen. Sino pong nanalangin na hindi pa answered prayer? Amen. Ngayon, umpisahan mo na. Start desiring. In-tune your life to Jesus. Let us start coming to Jesus. Kasi ito na nga, no? Sabi nga, si John the Baptist is the one na utusan to prepare the way ang pagdating ng Messiah. Amen? Kaya, no, kanina habang nakikinig ako sa ating praise and worship, no? Tapos yung mga testimony, habang nakikinig ako sa testimony, talagang na-bless ako because it was parang sa magiging topic ko ngayon. Kasi noong una, maalimot ang kanilang buhay, there's challenges in their life. But when you keep pushing to God, no, it suddenly, ang tuno ng Panginoon biglang nabago. Gusto ba natin ang tuno ng Panginoon sa buhay natin mabago? Hindi siya galit. Hindi siya magagalit sa atin. Kundi gusto siya maging gentle sa atin. Amen. No? Makaranas tayo ng kasaganahan. Amen. So, kung panahon man, if you are in the night season, ano yung night season? Pag night, sinabi nyo ako, nakaranas ako ng night season, puno-puno ng iyak. Amen. Kaya, pagod. Pagod na pagod. Pagod ang puso. Amen, no? Pagod na pagod. Pero ito yung tandaan natin, no? Hindi ka iiwan ng Diyos sa gabi. Amen. May nakahandang umaga para sa atin, para sa iyo, para sa ating lahat. Sabi nga, His grace and mercy will meet you when the sun rises. Grabe ito ng English talaga to. His grace and mercy will meet you. Tell I met you. Grace and mercy. Wow. May pangalan ng grace and mercy, di ba? Amen. So, kung sino man yung naghahanap kay grace and mercy, idalangin nyo na. Amen, no? Because you will meet till the sun rises. Amen. So, kaya huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw. Don't give up. Don't give up in the dark. So, because God's favor is with you. God's favor is with you. Not just for a moment. Amen. But for a lifetime. Kung gusto natin makaranas ng grace and mercy, amen, yung favor ng Panginoon, amen, hindi to siya temporary.
This is not a temporary. This is lifetime. Amen. Hallelujah. Kaya, kung may lungkot ka man ngayon, itulog mo lang yan kay Lord. Di ba? Malungkot man tayo ngayon, pagod ka man ngayon, sabi nga, itulog mo yan kay Lord. Amen. Kaya ganun po ang ginagawa ko. Kapag nalulungkot ako, kapag nahihirapan ako, itutulog ko yan kay Lord. Diba? Pag may problema tayo, doon tayo iiyak natin. Kasi ang Diyos ang nakakaalam sa ating sitwasyon. Amen. Kung may kabigatan man, amen, isuko mo yan. Amen. Sabihin mo nga sa kapatid, isuko mo yan. Amen. Kung may kabigatan tayong naramdaman sa ating dibdib, isuko mo yan kay Lord. Amen. Kasi bukas, pagmulat mo, asahan mo may bagong saya ang dadaloy. Kasi kinabukasan, may sayang dadaloy. Amen. Hindi lahat perfect ang ating sitwasyon. Tama? Tama, amen? Hindi lahat ng sitwasyon natin ay perfect. Hallelujah. Kaya nga, alam ng Panginoon kung ano ba ang ating sitwasyon ngayon. Amen. Kaya gusto ng Panginoon, kung ang panahon o ang sitwasyon natin hindi man perfect, tandaan natin, nandyan ang ating Diyos na siya ang nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating lahat. Amen. To God be the glory po. Ganun po. Kaya sabi nga, let us hold on to His promise. Let us hold on to His promise because joy is coming. Amen. Wow, kanina, merong mercy, merong grace. Ngayon, si Joy naman! Grabe sa mga lalaki, ha? Amen. My joy is coming. Morning is coming. Amen. Amen. So next slide po tayo. Hallelujah. God's comfort. Next line. Next. Wala ba? Number 1, yung number 1. Yan. God comfort His people after judgment. Sabi nga, comfort my people, says your God. Tell her that her heart service has been completed. Amen. Hindi nananatiling galit ang ating Diyos. He disciplined. Amen. Yes, He disciplined us. Amen. Pero hindi yun ang kanyang huling salita para sa atin, sa mga taga-Israelita noon. That is not the last word. No, that is not huling salita ng Panginoon. Ang Israel noon ay nagdudusa dahil sa kanilang kasalanan. Tayo din noon, nagdudusa tayo dahil sa ating kasalanan. No? Ang nangyari sa kanila, di ba? Sabi ko kanina, nakaranas sila ng giyera. Ngayon din, nakaranas sila ng giyera ngayon. Amen? Hallelujah. Binihag sila, nasira sila. Pero ito yung panahon, ang pag-asa at aaliwin tayo mula sa Diyos. God comfort His people. So kung nasa sitwasyon tayo sa kagipitan, remember that. Amen. God comfort His people. Hindi lang ito isang beses sinabi ng comfort, kundi 2 beses ito sinabi ng Panginoon. Comfort my people. So, ibig sabihin talagang napakaseryoso ng Panginoon sa atin. Napakaseryoso ang Diyos natin. Amen. Na desidido na siya. Desidido na siyang aluin tayo. Nakapag-decide na talaga siyang i-comfort tayo. Amen. Nakapag-decide na siya na yakapin tayo. Nakapag-decide na siya na bigyan tayo ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Kaya ang Jerusalem or ang bayan ng Diyos, tinawag natin,
No, dumaan man sila sa matinding hirap dahil sa kanilang kasalanan. Amen. Hallelujah. Pero sa ngayon, amen, sabi ng Diyos, tapos na ang parusa. Nabayaran na ang kanilang kasalanan. In short, God is declaring a new beginning. Amen. God is declaring a new beginning. Ganito ang ginagawa ng Lord sa atin. Kapag tayo ay nagsisisi, amen, kapag tayo ay nagsisisi, pinapatawad niya tayo. Amen. Hindi niya tayo gustong mananatili tayong sugatan. Ayaw niyang patuloy tayong guilty. Ayaw niya na patuloy tayong wasak ang ating buhay. Gusto niya tayong buuhin muli. Gusto niyang i-comfort tayo. Gusto niyang aliwin tayo muli. At bigyang bagong simula. Amen? Kapag tayo nagsisisi, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Amen. Kasi ito ang kanyang ginagawa. If you want to be restored by your situation right now na, lumapit ka na sa Kanya. Magpakumbaba ka, sabihin mo na ang sabihin mo. Sabihin mo na ang lahat ng mga hinanain mo. Lahat ng mga yung sitwasyon mo, sabihin mo, wala ka mang visa ngayon, nagigipit ka man ngayon, sabihin mo na, ngayon na. Huwag mong ipabukas, huwag mong kalimutan na lumapit sa Kanya. We have to remember that merong pag-asa. Kasi yung galit ng Diyos sa atin, sabi ko kanina, is just a temporary. Hindi siya patuloy na magagalit sa atin. Kung gaano man katigas, pasaway ang mga Israelita noon, kung gaano man tayo pasaway din noon, gaano katigas ang ating puso, hindi tayo nagpapakorek ng salita ng Panginoon, or ayaw mo ng correction, ayaw mo ng rejection. Hindi, lahat tayo dadaan yan eh. Amen? Para linisin tayo, para baguhin ang ating pagkatao. Amen? And next, Lamentation chapter 3. Yan. 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Sabi ko nga, bawat umaga may bagong habag ang Diyos sa atin. Amen. Amen. In the book of Lamentation, ito ay sinusulat sa panahon ng matinding paghihirap ng mga Israelita. Ito yung panahon na wasak sila. Hindi sila sinasagot yung lament ng mga Israelita noon. Dahil sa kanilang kasalanan, galit na galit sila. Pero sabi nga, because of the Lord's great love, you are not consumed. Amen? Sabi nga, nandoon pa rin ang habag at katapatan ng Diyos sa mga Israelita. Ganun din sa atin, sa panahon natin. Nandoon pa rin ang habag ng Diyos sa atin. Amen? Nandoon pa rin ang kanyang katapatan sa atin. Sino ba tayong mag-question sa Kanya? Hindi pa natin na-reach ang ating quota. Hindi pa tayo nakapag-repent, hindi pa tayo nakapagsisisi sa ating mga kasalanan. Paano ba tayo mababago kung ayaw nating magpakorek, di ba? Hallelujah! Hindi man tayo perfecto, ulit-ulit man ang ating mga pagkakamali, pero hindi tayo winawasak ng Diyos. Amen? Kasi mahal tayo ng ating Diyos. Amen? Mahal tayo ng ating Diyos. Amen? For His compassion never fails. Amen? So ang awa ng Diyos ay hindi nauubos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan na natin ang Panginoon. Amen? Ang awa ng Diyos ay hindi nauubos. Tandaan natin. Amen? Hallelujah. Hallelujah.
pasensya ng tao, mabilis na nauubos. No? Ang bilis nating pag magka-clash ng ating ugali to ugali, nagbintig na ang ating isipan, sige, mamaya ka sa akin. Di ba? Ang bilis na nauubos ang ating ugali. Nauubos ang ating pasensya. Kaya huwag kang umasa sa iyong kapatid. Umasa ka sa ating Diyos. Kasi hindi nauubos ang kanyang pasensya sa atin. Kasi kapag kinukulit mo yung tao, nauubos ang kanyang pasensya. Baka masuntok ka na dyan. No? So ayaw natin yan. No? For His compassion never fails. So, ang Diyos ay laging mahabagin sa atin. Amen. For there are new every morning. No? So, araw-araw. No? Ano yung araw-araw? Araw-araw, may fresh. Wow. May fresh supply ang Panginoon. May fresh na supply or may habag ang Diyos sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Na kahit gaano man kasama ang ating kahapon noon. Gaano man kasama ang kahapon mo noon. Amen. May bagong pag-asa bawat umaga. Great is your faithfulness. Gusto ko ito. Tapat ang ating Diyos. Amen. Hindi dahil tapat tayo. Kasi sabi ko nga, nauubos ng ating katapatan. Nauubos ang ating pasensya. Amen? Kundi, ito yung nature ng Panginoon natin na tapat talaga siya sa atin. Tayo lang, we are unfaithful. Our God is so faithful to us. He is unjust. But you are unfaithful. We are faithless also. No? Pero lagi itong pinapaalala sa atin, God is faithful. Great is your faithfulness. In Hebrews 12:6, amen, the Lord disciplined the one He loves. Can you tell to your seatmate? The Lord disciplines the one He loves. Amen. The Lord disciplined the one He loves. So, sino ba ang nakaranas ng disiplina ng Diyos? Amen. Wow, praise God. Amen. Kung nakaranas na kayo ng disiplina ng Panginoon, ibig sabihin, nag-work out na ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, kayo mga kapatid, minsan ba naramdaman mo parang hirap, no? Hirap ng pinagdadaanan mo. Amen? Hallelujah. Parang dinisiplina ka ng Diyos at napapaisip ka kung mahal pa ba kaya ako? Or sometimes, mahal kaya ako ng Panginoon? Bakit parang hindi ako naririnig sa aking mga panalangin? Bakit? Ang dami na nating doubt, no? Ang dami na nating tanong. Siyempre, anong sabi ng Panginoon? The Lord disciplined the one He loves. Amen? Magpadisiplina tayo. Huwag kang aaray-aray dyan. Kasi natural lang yung disiplina, nandyan yung aray. Pero yung aray, it will mold you. The discipline of the Lord, it will give you strength, no? Nababago ang pag-iisip mo, pamumuhay mo. Amen? Kaya ito yung sabi talaga, the Lord discipline, it is very clear answer sa buhay natin. Ibig sabihin, amen, ang disiplina ay hindi rejection. Amen? Kundi ito ay isang expression of love. Wow, thank you, Papa Jesus. Thank you, Lord. That is only the expression of love. Amen. Kaya ihanda mo na ang puso mo. Amen. It is expression of love. Ang disiplina ng Diyos ay hindi rejection. Amen. Kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya hahayaan, hindi niya tayo hayaang mananatili sa maling landas. Amen.
Hindi ka hahayaan ng Panginoon na mapunta ka doon sa maling landas. Amen? It's just like a good parents, no? Who correct their child. Sino, alam ko marami ng parents dito. Kapag ang bata naglalaro sa kalsada, di ba? The father, the parents discipline them. The parents correct them, no? Hindi niya hayaang, amen, corrects them because alam ng Panginoon, alam ng tatay na kapag nandyan yung bata sa kalsada, sa gitna ng kalsada, madisgrasya. Parang ganun din sa atin, no? Hallelujah. Kung sinasaway man ang kanyang mga anak, pinapagalitan man tayo, o tinuturuan man tayo, hindi para saktan tayo, kundi para iligtas tayo. Ganon ang disiplina ng Diyos sa atin. Kung paano nagdidisiplina yung nanay tatay natin, di ba, pinapagalitan tayo, minsan pinampalo tayo. Hallelujah. Dahil gusto ng ating Panginoon, doon tayo hinahanda. No? Hinahanda tayo sa mas mabuting buhay. Kaya dinidisiplina tayo. Kung pinapalo ka man ngayon, napalo ka man ngayon, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung nakakaranas man tayo ng disiplina ng Panginoon, sabi ko, do not hate it. Don't hate it. Amen? Hallelujah? Or don't run away. Huwag mong takasan kung dinidisiplina ka. Amen? Hallelujah? Instead, anong gagawin natin? We have to learn it. Amen? We have to learn from it. Kung dinidisiplina tayo. Amen? We have to grow through it. Amen? Dapat natin yan, tandaan natin yan. Kung pinapalo ka man ng ating Diyos ngayon, we have to grow. We have to learn. We have to learn from it. We have to learn from our past mistake. Amen, no? Hallelujah. Kung tayo ay kinokorek tayo ng Panginoon, dapat natin siya ay pasalamatan. Amen? Dahil mahal tayo. Dahil mahal kanya. Amen? Huwag kang mag-rebuild sa disiplina ng Panginoon. Magpasakop ka. No? Kagaya ng ginagawa natin, magpasakop tayo. Huwag kang magre-rebuild. Ano ka? Kung magre-rebuild ka, NPA ka. O, diba? Kung pag NPA ka, TNT ka, tago ka ng tago. Kasi ihantingin ka. No? Hallelujah. Kaya huwag kayong pasaway. Magpasakop kayo sa inyong leader. Amen? At magtiwala sa kanyang layunin. Magtiwala tayo sa layunin ng ating Panginoon. Amen? That is our goal. Magpasakop tayo. We have to learn from it. We have to grow through it. Amen? Kaya ang disiplina ay hindi forever. May bunga ito ng anong bunga kapag dinidisiplina tayo? Mag-grow tayo into maturity. No, mag-mature tayo. Hindi tayo pabebe na lagi na lang umiinom kayo ng gatas. Pabebe. No? Don't run away. Do not hate if you are being disciplined. Amen? Ang bunga nito, we become matured in Christ. Kapag nare-review ka, okay, praise God, dahil nakikita nila ang ugali ko. No? Wag kang magre-rebuild kapag kinokore ka ng iyong leader. Amen? Because that discipline, kasi sila nakita, tayo naman, may kilos tayong sariling kilos natin na hindi natin nalalaman na mali na pala ang ating ginagawa. Mali na pala ang ating kinikilos. Pasalamat ka kasi merong tao na nakakita sa'yo. Member ka pa naman ng GCKC, pasaway man. No? Hallelujah. Kaya we have to learn from it. Amen? We have to be matured because
ang disiplina, sabi ko nga, hindi siya forever. Hindi forever ang disiplina ng ating Panginoon, kundi we will walk into the path of righteousness. Amen. Hallelujah. And when you become matured, and when you learn to walk into righteousness, you will learn how to walk in peace. No, lahat tayo gusto natin peace. I want peace, Lord. I want peace, 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 peace. Gusto ko talaga ng peace, Lord. I want peace in my life. Kaya sabi ng Psalm 103, verse 9 to 10. Wala ba? He will, hindi ko na ano. He will not always accuse you. Wala, tapos na. May time, may 14 minutes pa ako. Okay. Okay. He will not always accuse, nor will be harbor his anger forever. Then, he does not treat us our sin, deserve, or repay us according to our iniquities. Hindi tayo tinatrato ng Diyos ayon sa ating kasalanan. Amen. Sino sa atin hindi nagkamali? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay may kasalanan, may pagkukulang, at may desisyong pinagsisisihan. Maraming yan. Mga desisyon natin na pinagsisisihan. Pero ito yung mabuting balita para sa atin. Hindi tayo tinatrato ng Diyos ayon sa bigat ng ating kasalanan. So many people change their life because of Jesus. Nung mamamatay tao sila, ang daming they are being accused as a sinner, ang sobrang dami ng kanilang nagawa. Pero sabi ng verse 9, He will not always accuse. Hindi laging nakatuon ang Diyos sa ating pagkakamali, nor He will harbor His anger forever. So ang galit ng Diyos ay hindi panghabang buhay. Ang puso niya ay mahabagin at hindi siya mapanghusga. Amen? In verse 10, sabi dito, He does not treat us our sin deserve. Dapat lang sana ang hatol at kaparusahan, amen, para sa atin, no? Pero binibigay niya, sa atin, naawak siya sa atin, no? Nandoon yung kapatawaran, nandoon yung awa ng Panginoon. At lagi tayo, many times tayo, binibigyan tayo ng second chances, no? Hindi lang second chances, but many chances sa atin. No? So hindi tayo binigyan ng Diyos. Alam, yung sukli, ano yung sukli? Bayad, ayon sa ating kasalanan. Instead, Jesus alone, no? Siya yung tumanggap ng kaparusahan. Amen? Siya yung tunay na biyaya sa atin. Amen? Sabi ko nga, underrated favor sa ating lahat. Amen. Amen. Number 2, prepare the way for the Lord. A voice, one calling in wilderness, prepare the way of the Lord. So, ayan. Ang liliit pala talaga. Ang sulat ko. Very cute. So, isulat nyo lang. So, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. Ito din yung sinasabi, no, yung verse ng Matthew 3, chapter 3, verses 1 to 3. No, this verse went to John the Baptist, who prepared the way for Jesus. No? Pero sa panahon natin, tayo rin ay tinawag ng Panginoon upang ihanda ang ating mga puso. Ihanda natin ang ating mga pamilya, ating pamilya. No? Yung church natin, yung community natin sa Panginoon. Ihanda mo ang daan para tingnan ang kaluwalhatian ng Diyos. So, amen. Sa panahon na parang disyerto ang ating paligid. Amen. Kanina, nasa night season tayo. Dito tayo sa
sa disyerto ang ating paligid, no? Tuyong-tuyo. Pag sinabing disyerto, tuyong-tuyo, no? Mahirap, walang direksyon. Amen? Pero sabi doon, may tinig na sumisigaw. Sa ilang ihanda ang daan para sa Panginoon. Hindi ito ordinaryong panawagan sa ating lahat. Ito ay panawagan na ihanda natin ang ating puso, ihanda mo yung isip, ihanda mo yung buhay mo, dahil ang Diyos ay paparating na. In verse 3, Amen? In wilderness, prepare the way for the Lord. Minsan, sabi ko nga, nasa wilderness yung season natin, mga pagsubok, minsan kawalan, minsan kalituhan, amen, minsan, pero hindi ito ibig sabihin na talagang wala na ang Diyos. Sa halip na, doon sa disyerto, no? Doon sa disyerto, no? Isipin natin yung desert, no? Sabi nga, na gusto ng Panginoon na ihahanda natin ang disyerto natin, no? Ihanda, ibig sabihin ihanda natin ang ating mga puso. Paano ba natin ihanda yung puso natin? Amen, no? Linisin natin ang ating puso, no? Kasi above all, the deceitful is yung puso, di ba? No? Ayusin mo yung puso mo. Amen? Ayusin din natin ang ating mga landas, no? Make straight in the desert a highway for our God. So ang disyerto na ito ay walang daan. Pero gusto ng Diyos, gagawa siya ng highway sa gitna ng disyerto. Ano yun? Lord, ang hirap naman. Hindi ko naintindihan. Sa disyerto, gagawa ka ng highway. No? Ibig sabihin, ang dati, ang gulo mo. Amen? Dati ang kalat mo. Pakakalat ka dyan para kang walang tag-iya. Amen? Pero sabi nga, kaya niyang ayusin. Kaya niyang ayusin. Pwede niyang ayusin yung buhay natin. Kung hahayaan mong ihanda ang daan ng disyerto. Amen? Sabi ko nga, kung pakalat-kalat ka dyan, no, kailangan surrender ka, punta ka doon sa Panginoon, magpasakop ka. Para masasabi mo na may tag-iya ako. Nahirapan ako tagalog. May ako. May sa akin. No, may tag-iya sa ako. Ang tag-iya sa ako, ang Diyos. So, di ba? Huwag kang magulo, huwag kang pakalat-kalat. Gumawa kasi i-prepare mo yung puso mo. Kasi kung nasa panahon ka ng disyerto ngayon, nasa wilderness season ka ngayon, paano gagawa ng highway ang Diyos sa atin kung ang puso mo hindi naka-intune sa Panginoon? Nothing will happen to you, my friend. Walang mangyayari kung hindi mo buksan yung puso mo. Hindi siya gagawa ng highway doon sa disyerto mo. Di ba? Pag sinasabi mo highway, maaliwalas, maganda, walang bako-bako, walang lubak-lubak. Tama ba? Bako-bako sa Tagalog. So, in verse 4, sabi nga, everybody shall be raised up. So, lahat ng kababaan. Amen. Yung emotion mo, your spiritual or not emotional, spiritual o moral na pagbagsak, ito yung itataas ng Diyos sa atin. Every valley shall be raised up. Every mountain and hill will made low. Ang pride, ang yabang, no? Yung pride mo, yung yabang mo, at mga hadlang sa buhay natin, yung mga obstacle natin, no, babagbakin ng Diyos para makadaloy ang kanyang presensya. Amen. Through ground shall become level. Kahit magulo man ang buhay mo, kahit magulo man ang buhay natin ngayon, kaya niya itong gawin
pantay. Kaya nitong ayusin. Kaya nitong gawing malinaw ang buhay natin. In verse 5, and His glory of the Lord will be revealed. Kung handa na ang daan mo, sabi, handa ka na ba? Amen. Kung handa na ang daan mo, ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lang sa'yo, kundi lahat makakakita. Ang gawa ng Diyos ay hindi lihim. Ito ay hayag at totoo. Amen. For the mouth of the Lord has spoken. Sigurado ito. Kapag sinasabi ng Diyos, mangyayari, mangyayari ito. Amen. Kailangan lang natin magtiwala at ihanda natin ang ating sarili. Kasama na ang ating puso, kasama ang ating isipan, ang ating buong pagkatao ihanda. Ihanda mo. Amen. Ihanda mo ang iyong puso. Amen. Magtiwala ka sa gitna ng disyerto. Dahil hindi ito wakas. Hintayin natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Sa tamang panahon, my friend. Sa tamang panahon. Amen. In Matthew 3, prepare the way for the Lord, make straight path for Him. No, God wants our heart to be ready for His coming. Amen. Sabi na, the message is clear. Prepare the way for the Lord. Nakita niyo? Prepare the path of your heart. Remove the obstacle. My sin yan, my pride, my bitterness, my doubt, remove the obstacle. No? Make the way straight for the Lord in your life. Huwag ka na kasing magpasigwe-sigwe. Straight path na nga. Straight to the Lord. Don't go to the left, to the right. Straight to the Lord. In Malachi 3:1, I will send my messenger who will prepare the way before me. So ang bawat mananampalataya ay tinatawag din ngayon. Tinatawag tayo. Tayo! No? Maging tinig tayo. Tayo ay maging isang tinig sa ilang. To lead the people back to God. No, ano yon? God is calling you to prepare. Tell to your seatmate. Amen. Talaga no? Not just for yourself, but also for others. You are the voice in the wilderness, saying, return to the Lord. Amen? James 4:8, malapit na kasi. Amen? Come near to God, and He will come near to you. Amen? Ang paghahanda ng puso ay nangangahulugang pagsisisi. Amen? Talikuran na ang ating mga kasalanan. Bumalik na tayo sa ating Diyos. When the heart is ready, it's time to draw near. Sin is not a barrier because there is forgiveness. No? Weakness is not the hindrance. No? Mga weaknesses natin is not the hindrance na masiserve kayo sa ating Diyos. Because there is grace. Gusto niyo sumali ng mga ministry, sumali kayo. Hindi man kayo marunong magsayaw, kumanta. Amen? Sabi ng Panginoon, because there is grace. No? Maawain ng Diyos. Matuto rin tayo. You know? Serve the Lord from your heart. God is not distant. Kaya, huyo ngayon, magsasabi na, Lord, parang layo-layo mo. Hindi kaya, ikaw kaya malayo sa Kanya. Kaya malayo ang Diyos sa iyo. So God is not distant. All He wants is for us to come sincerely. And His promise, please read. He will come near to you. Oh no. Give me another 2-3 minutes. Okay. Next. People fade. Bakit? But God's word stands forever. People are like grass. Hinahambing tayo ng Diyos ng
ng sagbot ba? Grass. Anong sagbot sa ano? Tagalog? Damo. Okay. Hinamping tayo ng, ang ating pagkatao, hinamping tayo ng parang damo. Damo. But the word of God endures forever. So Isaiah 46 to 8. No, ito ang tao na parang damo, pero ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Amen? So, time. O, kaya malapit na, overtime na po ako. Akala ko talaga 45 minutes. Sabi ko, mag-preach ako ng 45 minutes. No, people are like grass. Ito yung reality check. Amen? Hindi natin kontrolado ang buhay mo. Hindi mo kontrolado ang buhay mo. Ang buhay ko. No? Kahit gaano ka man katalino, matalino ka man, gaano man kalusog ka, gaano ka man kaganda, gaano ka man kayaman, is not guarantee. No? Lahat ito ay may hangganan. Amen? Katulad ka lang ng damo. Amen? Hinahambing tayo. Katulad tayo ng damo at bulaklak. Sa simula, green. Sa simula, fresh na fresh tayo. Amen? Grabe. Pero pag dumaan ang araw, pag dumaan ang hangin, what will happen to you? Nalalanta ka rin. Ha? Ganyan ang buhay ng tao. Hallelujah. Maiksi. Ang buhay ng tao, maiksi. Ang buhay ng tao, marupok. Ha? Ano ka? Nasaan na? Nalalanta ka pa rin. Nalalanta ka. Amen. Hallelujah. Ito lamang ay isang pansamantala. Ganyan ang buhay ng tao. And all their faithfulness is like flowers of the field. Pati araw. Pati raw ang kabutihan mo ng fade yan. Pati yung galing mo ng fade yan. Hindi yan forever. Hindi yan permanente. No? Sabi nga, minsan tapat ka. Minsan tapat tayo. Minsan hindi. No? Minsan tapat tayo, minsan hindi. Minsan, prosegido kayo sa ministry niyo. Minsan, tinatama din kayo. Di ba? Sinong prosegido dito? Prosegido. Prosegido. Pursue it. Okay? Minsan, mahal natin ang Diyos. Nakakainis. Mahal natin ang Diyos. Minsan, hindi mahal natin ang Diyos. Minsan, malamig kayo. Kapag naka-encounter na tayo ng troubles, malamig na kayo sa Diyos. No? Kaya huwag kayong masyadong umasa sa sarili ninyo. Sa sarili nating kalakasan. Amen? Hallelujah? Sa sarili nating kakayanan. Hindi ito matibay na pundasyon, my friend. Diba? Hallelujah? The grass withered and flower fall because the breath of the Lord blows on them. So pinapaalala dito ng Diyos sa atin, siya ang may hawak ng ating hininga. Wala ka, kung kukunin ka ng Diyos, prepare ka na ba? There's only two. Dalawa lang patutunguhan mo. Heaven and hell. Amen. Gusto mo ng heaven, pero yung buhay mo, hindi naka-intune sa Panginoon. Hindi ka man nagpa-Bible study, hindi ka man nagsisimba, paano ka mapunta, hindi ka man marunong magpunta sa simbahan, for sure, hindi mo alam saan ang heaven. Diba? Siya yung may-ari ng ating hininga. Amen. So it is our reminder sa ating lahat that we need Him. We need Jesus in our life. Because our time on earth is short and we must live wisely. Amen. In Psalm 90, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Amen. Teach us to number our days. No?
So ito yung sabi ng Panginoon. No, the good news. But the word of our God endure forever. Sa gitna ng pagkukupas natin sa ating lahat, no? Sa gitna na kumukupas na tayo, ang salita ay hindi nagbabago. So parang tao nangako. Pag ang tao ay nangako, minsan hindi tinutupad. Totoo naman, di ba? Pero pag ang Diyos ang nagsasalita, sigurado ito. Totoo ito. At isa pa, walang hanggan ang kanyang salita. Di ba? Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Kung ang buhay ay pansamantala lamang, saan ka dapat mag-invest? My friend, saan tayo mag-invest kung ang buhay mo ay pansamantala lamang pala? Di ba? Hindi lang sa career mo mag-invest, hindi ka sa beauty mo mag-invest, hindi ka sa fame mo mag-invest, hindi ka sa relasyon mag-invest. Amen, Lord, hallelujah. Invest God's word. Amen. Build your life on something eternal. Yun pala eh. Doon tayo dapat mag-invest. We have to build our life. We have to build our life something that is eternal. Amen. Your relationship with God. Punuin natin ang ating puso. No? Ang kanyang mga pangako. Dahil iyon ay hindi, amen, kailanman maglalaho. Hindi naglalaho ang pangako ng Diyos. So, ano daw, ang tao ay parang isang damo, madaling nalalanta. Faithfulness ng tao, pansamantala. Pero ang salita ng Diyos, matibay, amen, buhay, at walang hanggan. We have to build our life on what lasts forever, not on things that fade away. So, hindi yung panahon na nun. Kundi na lang. Amen? So, ibig sabihin talagang ang tao ay mahina. Mawala, mabilis magbago, pero ang Diyos, ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Amen? So, sa panahon ng ating kaguluhan, sa panahon ng ating crisis, sa panahon ng ating pandemya, sa panahon ng ating personal trials, ang salita ng Diyos ay matibay na sandigan natin lahat. In 1 Peter chapter 1 verse 24-25, quoted this passage, the grass withered and the flower fall, but the word of the Lord endure forever. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala, no? Ulit-ulit. Kailangan din natin ulit-ulitin para matuto tayo. No? Ang salita ng Diyos ay buhay. No? Ang bagay sa mundo ay isang pansamantala lamang. Kaya ang ating pag-asa, dapat nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon. No? Dapat ang ating buhay ay nakaangkla lamang sa ating Panginoon. Amen? So, for my conclusion, recap, 10 seconds. God corrects us, but He also comforts us. God calls us to prepare our hearts for Him. People fade, but God's word endure forever. Amen. So to God be the glory. Natapos ko. Amen. Let us stand. Hallelujah, Father God in heaven, we praise you, Father God. May the word of yours, Panginoon, hallelujah, give refresh to our spirit. Hallelujah.
lahat ng salita mong Panginoon, I pray, Father God, that it will in tune to our hearts and in our mind, Lord Jesus. Salamat sa salita mo, Panginoon. I pray na lahat na ito, Panginoon, hallelujah, na hindi ito magbabago, hallelujah, at ma-intune namin ang aming sarili sa iyo lamang, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng bagong pag-asa. Kung kami noon ay isang bihag, kung kami man noon ay naging mahinang nilalang, Panginoon, kung kami man noon puno ng mga, hallelujah, kagipitan sa buhay, Panginoon, puno ng trials, Panginoon, ngunit salamat, Panginoon, binago mo ang iyong tono sa amin at nililigtas mo kami sa kapahamakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Your words never fade, Lord God. Your words give comfort to every one of us, Lord. Hallelujah. Thank you for rebuilding our life to you, Lord. In tune again our lives to you, Lord God. Salamat, Lord. We bring back all the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.